Mananatili sa pwesto bilang kongresista ng Manila 6th District si Congressman Benny Abante. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. Siguro po, wag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches. Pakiusap lang sa tagapagsalita ng Senado. Huwag sanang lituhin ang publiko. Tinitimbang pa ng House Prosecution Panel kung ano yung susunod na mga hakbang sa mga ipinag-uutos ng Senate Impeachment Court kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Padadalhan pa rin nagkamara ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa ika-8 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Okay, so ayan na nga yung ating maiinit na balita na itatalakay natin ngayon, no? Kung mapapansin nyo sa mainstream media at pati itong social media, lahat ng laman ng mga balita ay patungkol po sa Administrasyong Marcos na lagi nilang tinitira itong mga Duterte. Kung hindi man mga Duterte, mga kaalyado ni Duterte. Di ba? Tingnan nyo, araw-araw yan. Yan ang napapansin ko, araw-araw. Ang laman ng balita ay away politika. Akala ko ba Bongbong Marcos na sabi mo, dumaan na ang 3 taon, sabi mo, this is the time na gusto mong makipagbati sa mga Duterte. Pero ayun naman pala yung mga attack dogs ninyo, banat pa rin ang banat sa mga Duterte. Ito, isa rin dito sa ating pag-uusapan ay itong si Uy na na-disqualify raw di umano dahil sa citizenship. Tapos, akala natin na natalo itong si Abante, no? Kasi meron ng bagong magiging papalit sa kanya, pero hindi pala. So, nagtataka ngayon ang taong bayan. Baka ito ay sinabotahe, di ba? So, ipapakita ko ang buong detalye niyan kasi this is already circulating on the social media na basta kaalyado ka ng mga sa administrasyon, mainly kay Tambaluslos at nitong ni Bangag, ano ka talaga? Hahanap sila ng paraan para yung mga kaalyado nila, yun pa rin ang mamumuno. Okay? So, imagine that one, ikaw Abante, hindi ka ba nahihiya na natalo ka? Sana si Uy yung gusto ng mga tao doon sa probinsya ninyo. Yung mga constituents ninyo. Are you sure na may gana ka to represent sa lugar ninyo? Na isinusuka ka na ng taong bayan? Di ba nakakahiya yun? Di ba? Are you sure? Hindi ikaw ang tunay na nanalo. Nanalo ka lang kasi dinisqualify yung kalaban mo. Di ba? Heto pa, pag-usapan rin natin itong Malacanang na wala na silang ibang binabanatan kundi si VP Sara lagi. Pati itong mga trips ni VP Sara nung pupunta siya ng iba't ibang lugar, binabantayan nila. Ganyan sila.
lagi kayong nakabantay kay VP Sara. Bantayan nyo yung mga trabaho ninyo na ang daming kapalpakan na trabaho. Kaya pala, pumapalpak yung mga trabaho ninyo kasi nakatutok kayo lagi kay VP Sara, mga insecure. Ay nako. Eto, pag-usapan rin natin ito, si Senator Amy Marcos binuking ang kapalpakan at mga anomalya dito sa San Juanico Bridge. Walang iba nating i-blame si Tambaluslos Pahiya si Tambaluslos dito sa balita na ito, okay? Pakinggan natin yan mamaya. Ito rin, yung attack dog ng Malacanang, si Auntie Claire Castro, ipinagtanggol ang Department of Justice noong sinabi ni Attorney Harry Roque na fake news ang ipinakalat ng balita nitong SOJ. Saan ba tayo maniniwala? Kay Roque o dito kay Auntie Claire Castro? Dito tayo kay Roque. Siya yung nandoon sa The Hague. Siya yung nakaalam kung siya ba ay hindi na-approve ang kanyang asylum o dininay ba o hindi dininay. Siya yung nakaalam. Di ba? Mas magaling pa kayo kay Roque. Siya yung nang a-apply Boba. Ito pa. Itong House of Representatives patuloy na idinidiin ang Senado. O kung gusto nyo ma-impeach si VP Sara, magtrabaho kayo. Okay? Ang lagi nyong sinisisi, nagpapamedia kayo tapos sisi ng sisi sa Senado. Di ba? Boba rin. Ito pa, House Prosecution. Imagine na itong House Prosecution. Naniniwala na si VP Sara ay hindi haharap daw sa mga ipinagawa ng Senado. O kayo na ang magaling. Pati trabaho ni VP Sara, pinakailaman nyo. Grabe itong mga taong to. Tapos, higit sa lahat, itong last na pag-uusapan natin ay ang Kamara, itong Kamara, ini-invite pa rin nila si former President Rodrigo Roa Duterte sa SONA ni Bongbong Marcos. Ay, nako. Are you sure? Para na tayong nagbulahan dito pagkatapos nyong hulihin, pagkatapos nyong ipakulong dito sa ICC, tapos imbitahan nyo sa SONA? Ano tayo dito? Naglalaro? Utot nyo. Sa totoo lang, hindi na madadala ang taong bayan sa mga ganyan yung pautot. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Thank you. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones po ninyo ay ma-notify kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, at kung mismo nagla-live ang ating channel ay malalaman kaagad ninyo. So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin itong issue na akala natin na natalo na si Abante. Pero dahil wala, magic! Mina-magic Mini-cosmecos ito, panoorin natin ang mekos-mekos na ito. Mananatili sa pwesto bilang kongresista ng Manila 6th District si Congressman Benny Abante. Yun ay matapos kanselahin ang kandidatura ng kalaban niyang si Joey Chua Uy dahil po sa issue ng citizenship. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Kinansela ng COMELEC 2nd Division ang kandidatura ni Luis Joey Chua Uy na tumakbong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Mahigit isang buwan yan matapos siyang may proklamang nanalo sa posisyon. Sabi sa resolusyon, issue ng citizenship ang naging ground ng disqualification. Kahit ang isang kandidato, isang tao ay tumatakbo, nananalo, ay pwede pa rin ma-question ang kanyang citizenship. Dahil ang citizenship... George Garcia, ha? Mukha yatang halatang halata ka na.
Mukhang grabe yung pattern ha. Yung mga kaalyado ng mga Duterte, kinansila yung registration. Pero yung mga kakampi ni Bongbong Marcos, sila yung nakapasok. Mukhang obvious na. Mukhang halatang halata ka na. Ay ang tawag natin dyan continuing qualification. Dahil dito, annulled ang pagkapanalo ni Uy. Ibig sabihin, ang ituturing na nanalong kongresista sa Manila 6th District ay si incumbent Representative Benny Abante. Siya ang sumunod na nakakuha ng pinakamataas na boto at siya rin naghain ng reklamo laban kay Uy. Aminado si Abante, nakapartido niya noon si Uy nung tumatakbo pa lang itong konsehal at hindi naging issue sa kanila ang pagka-Pilipino nito. Sa local election naman, hindi naman kailangan natural born ka eh. Kinakailangan lang you're a Filipino citizen. Tumanggi munang humarap sa kamera si Uy, pero nanindigan siyang natural-born Filipino at Buti pa itong si Uy, tumangging humarap sa kamera. Kasi hindi po siya epal eh. Okay? Hindi siya epal. Hindi siya kagaya ni Abante na kung merong kamera, pa-cute na yun. Pag ano na. Ay, saludo ako sa taong ito. Hindi ito epal eh. nilang iapela ang desisyon sa COMELEC Unbank. At hanggat wala kasing final decision ng poll body, si Uy pa rin ang uupong kongresista. Nauna nang sinabi ng COMELEC na kakailanganin ng batas para makapagdagdag sila ng documentary requirement at masuri kung lehitimo bang Pilipino halimbawa ang mga nag-aay ng Certificate of Candidacy. Sa ngayon kasi, no choice daw ang COMELEC kundi tanggapin lang ang lahat ng mga ihahaing COC. Bumuelta naman si Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema sa naging desisyon ng COMELEC 2nd Division na kanselahin ang kanilang registration. Sa botong 2-1, sinabi sa desisyon na bigo ang grupo na sumunod sa jurisdictional requirements, partikular ang publication at pagdalo sa hearing para sa kanilang aplikasyon. It is never the fault of Duterte Youth Party List because under the party list law, it is actually the COMELEC who is required to publish the name of Duterte Youth Party List. Lahat ng notice of hearing, lahat ng hearing, inatanda natin. Hindi naman kasi kaya ni Duterte Youth Party List na tayo yung pupunta sa COMELEC, magsasabi tayo na kailan po yung hearing natin, punta tayo. Paglilinaw ng COMELEC, maaari pang iapela ang desisyon. Sa gitna ng pagresolba sa kaliwat ka ng petisyong nakapila sa poll body, may naghain ng disbarment case laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Ang mga alegasyon, software switch, shady servers at panunuhol o korupsyon. Ganda nga po yung may ganyang klaseng kaso dahil sa kahit paano, hindi na po sa social media tatalakayin. Nagbabalita mula sa frontline. Alam niyo sa totoo lang, no? Itong balita na ito, itong COMELEC, no? Ito totoo itong may reaction. Very worst po ang COMELEC ngayon. Very worst. Kasi ito yung COMELEC ngayon na pinaka-obvious sa merong kinakampihan. Sa simulat sa poll, alam ng taong bayan na kayong dalawa ni Bongbong Marcos ay magkaibigan, dating kliyente mo si Bongbong Marcos, inihalal ka ni inappoint ka ni Bongbong Marcos dyan sa pwesto mo. Dito ka magtataka. Bakit halos lahat ng mga kakampi ng administrasyong Marcos pumapabor sa kanila yung rules and regulation nyo? Etong si Uy na merong problema sa kanyang citizenship, ang bilis-bilis nyong i-disqualify. Na-disqualify man o papunta na doon na ma-disqualify. Di ba? Ang citizenship ni Uy, problema? May problema? Wala akong question kung talagang hindi siya sumunod sa batas, ganyan, kung merong rules and regulation, okay. Pero yung ginawa nyo kay Tulfo, tang ina naman. Yung kay Tulfo, ano yun? Ha?
Hindi man lang nyo inimbestigahan si Tulfo ng maigi? Na obvious na yun. Diba? So anong masasabi natin? Kasi kaalyado si Tulfo sa mga administrasyon eh. So wala, hindi sila istrikto. Etong si Uy, ang kalaban ni Uy, kaalyado ni Bongbong Marcos. Kaya easy lang sa kanila. Easy lang sa kanila na ma-disqualify. Kahit anong sabihin ninyo, yun po ang nakikita ng taong bayan sa harap-harapan. So, magagalit ang taong bayan. Bongbong Marcos, ito ang isa sa mga pinakaunang dahilan bakit bumabagsak yung rating mo. Because your administration is projecting a biased gesture. Gets ninyo? Wala problema kung nandyan talaga sa rules yan na si Abante ang papalit kapag meron namang problema ang citizenship nito. Pero sana naman, Comelec be transparent kayo. Be transparent kayo kasi itong election na yung nagdaan, yung 2025, itong 2025 election, ang daming mga reklamo sa inyo. Unti-unti kayong nabubulgar, especially itong nangyari sa Duterte Youth Party List. Imagine itong mga taong ito, itong si Uy, itong si Duterte Youth Party List, binoto ito ng majority of the Filipino people, and that is democracy. Now, ang inyong ipinapapasok, yung mga maliit lang ang boto. Si Abante. Sinong ang taong bayan hindi magagalit niyan? Ang gusto ng taong bayan si Uy, hindi si Abante. Ikaw rin, Abante, may gana ka pa bang manglingkod sa bayan mo? Na isinusuka ka na nga ng mga constituents mo? 'Di ba? Kaya nga sabi, tama itong si Cardema Binuto kami ng halos 2.6 million. Tapos 2 tao lang ang magpapabagsak sa amin? That's very unfair. That's being rude to the Filipino people. Okay? Sobrang halata na kayo. Okay? At ngayon, ito pa. Itong administrasyon na ito, imbis na tututok sa mga problema ng bansa, imbis sila ay tutugon sa kung ano ang hinanaing ng taong bayan, ay wala silang ibang ginagawa kundi nakatutok at binabantayan si VP Sara sa kanyang mga trips. Ito yung balita. Nagpatutsada ang palasyo sa sunod-sunod na personal trips ni Vice President Sara Duterte sa ilang bansa. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, live si Maricel. Never mong makita itong si VP Sara na siya yung una na mang-aaway. Tingnan niyo ito. Itong ginawa ng Malacanang ngayon. Tumahimik si VP Sara. Ito na naman ang banat nila. Binabantayan nila yung mga trips ni VP Sara. Diba? That will create another tension na naman. Fire naman. Ganyan sila. Sila ay nakabantay sa kanilang kalaban pero hindi nila binabantayan ang sarili nilang problema. Mga boba. Halili, Maricel, ano ba itong bagong sinabi ng palasyo tungkol kay Vice President Sara Duterte? Ruth, kung meron mang malalabag si Vice President Sara Duterte, yan ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Sinabi yan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ngayon na nasa Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa Free Duterte Now Rally. Sabi ni Undersecretary Castro, sa loob pa lamang ng 1 buwan, 4 na beses na agad nagpunta sa abroad si VP Sara. Ano ngayon? Anong problema mo? Alam niyo naman siguro kung ano ang trabaho ng Vice President, di ba? Na maghintay, matigok ang presidente. Let's be real. Real talk tayo. Naghihintay lang yan na posibleng matigok, di ba?
Oh, so sana wag naman. Daw niya na nag-celebrate si VP Sara ng kanyang birthday sa the Netherlands. Sinundan nito ng kanyang biyahe sa Qatar, meron pa sa Kuala Lumpur at ngayon nga ay Next time, Claire Castro, sumama ka na lang kay BP Sara kung inggit ka. nasa Australia. Although kung personal trip man daw ito kasama ang kanyang pamilya, sabi ni Undersecretary Castro. Bakit? Kung ba personal trip o government trip, what's the big deal? Tao rin naman yan eh. Desisyon na to ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Pampersonal o pambayan? That is the question. Yan ang hilig mo. Diyan ka magaling. Pichuchera ka, chismoso, chismosa. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Wala tayong masasabi, pero ang dami mo nang sinasabi. Ha? Presidente. Ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa. Nakikita ng taong bayan. Nakikita ng taong bayan. Gusto namin si BP Sara. Bilang isang halal na leader ng bansa. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Ruth, sa press briefing nga kanina, tinanong din si Undersecretary Claire Castro tungkol doon sa planong pang-iisnab ni Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong darating na July. Pero ang sabi dyan ni Yuse Castro, kahit naman nung nakaraang taon, hindi na rin dumating si VP Sara. Pero kung ayaw daw nitong marinig yung mga accomplishments at sasabihin ni PBBM, desisyon na raw yan ng Vice Presidente. Ruth. Mase, isa pang issue, may tugon ba ang palasyo dito sa sinabi ni Attorney Harry Roque na, "Come and get me"? Wait and see. Yan na sinabi ni Undersecretary Claire Castro nang hinga natin ng reaksyon. Makwento ko lang, Ruth, kagabi kasi sa programa nating Sa Totoo Lang, nakapanayam namin si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Diyan niya sinabi yung come and get me. Ang konteksto niyan ay yung sinabi naman bilang reaksyon doon sa Malacanang na ready na daw sila kay Harry Roque. Sabi ni Attorney Harry Roque, kung ready na kayo, di kunin niyo ko dito sa the Netherlands. Kinwestiyon din ni Attorney Roque yung intelligence report na natatanggap daw ng gobyerno na siya ay na-reject ng asylum sa the Netherlands. Pero ang paliwanag dyan ni Yuse Claire Castro, huwag dapat ipagsasawalang bahala ang intelligence at assets ng Department of Justice at ng pamahalaan. Wait and see daw kung anong mangyayari. Sa ngayon na inaantabayanan daw nila at hinihintay ang formal notice tungkol nga sa asylum ng dating tagapagsalita ng Pangulo. Ruth? Yan po ang Express Report. Okay, so very obvious, no? Na dahil itong administrasyong Marcos ay hindi marunong, hindi kaya na maging presidente, wala na silang ibang gagawin kundi nakabantay sa kanilang kalaban. Ganon lang. Yan, grabe itong administrasyon ito. Sayang talaga yung boto natin. Ito. Pahiya sila dito. Senator Aimee. Binuking itong anomalya, itong kapalpakan ng San Juanico Bridge. House Speaker ka naman, Martin Romualdez. Sarili mong bakod, hindi mo nagampanan ang trabaho. Di ba? Ito, ang buong detalye patungkol dyan. Sinagot ni Senador Amy Marcos. Wait. Sinagot ni Senador Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang senadora sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo ng bonggang-bongga yung tulay.
Ngunit sa press briefing ng Kamara noong Miyerkules, dinipensahan naman ng spokesperson nito si late 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez. Ani Abante, may mga budget naman na inilaan para sa San Juanico Bridge simula pa noong 2018 bago pa maitalaga na House Speaker si Romualdez. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin, ano naging ambag niya? No, problema yan ng amo mo. Bakit mo ipapasa yan kay Senator Amy? Pahiya kayo, di ba? Pahiya kayo. Kitang-kita, mulat-mulat ang mga mata ng taong bayan sa San Juanico Bridge kung anong nangyari. Tapos, hugas kamay kayo. Ipapasa nyo kay Senator Amy? Kakahiya kayo. Ganyan kayo eh. Bilang senador na Diyan kayo magaling. Ha? Ang problema nyo, ang kapalpakan nyo, ipapasa nyo sa ibang tao. kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga. Di ba? Si Senator Amy ang binabanata niya, atakdog talaga. Ng San Juanico Bridge. Tugon naman ni Senador Amy Marcos matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng naturang tulay, DEDMA o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. Sinabi pa ng senadora na siya pa mismo ang nagtanong kung saan nilaan ang 4.7 billion pesos na pondo. Saan nilaan ang 4.7 billion? Saan? Sa Bagman? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Mula sa General Appropriations Act para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Sentimiento pa nito na ang San Juanico Bridge ay binuo ng kanyang ama na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Martin Romualdez, sagutin mo itong problema na ito. Pera ito ng taong bayan. Hindi tayo nagbibiro ha. Pera ito ng taong bayan. Dapat mong sagutin ito for transparency. Di ba? Kung wala kang anomalya, hindi mo kinurap yan, and I believe so, hindi ka corrupt, di ba? Ipaliwanag mo, di ba? Para the people will understand. Di ba? Billion, isa ito sa mga example na dapat natin imbestigahan for clarity and transparency. 4.7 billion pesos na saan? Wala. Hindi yan, baliwalain lang nila kasi mas mahalaga nila yung 125 million confidential funds ni BP Sara. Mas mahalaga yun eh. Ang impeachment ni BP Sara, mas mahalaga yun. Itong San Juanico Bridge na 4.7 billion na anong pera yan, wala yan. Maliit yan. Ang malaki, itong 125 million. Tang ina yan. Ngunit ngayon anyang pinagdududahan ng tibay at serbisyo ng tulay ay si Senador Amy pa rin ang hinahanapan ng solusyon. Buwelta pa ng mambabata sa House spokesperson bakit siya bilang senador ang hinahanapan ng aksyon at hindi tanungin ng amo nito na doon nakatira na tumutukoy kay Romualdez. Correct! Dagdag pa ng presidential sister, sana siya na lang ang nagpresidente kung lahat sila ay sa senadora nakatingin. Wala pang tugon ang panig ng DPWH at House Speaker kaugnay nito. Asher Kadap. Romualdez, ano na? Romualdez. At ito yung ipinagmamayabang nila? Ito yung ipinagmamayabang nila na House Speaker pa rin? Bongbong Marcos, sabi ko sa inyo, kung hindi ito matatanggal bilang House Speaker, kawawa ka. Sira pa rin yung pangalan mo. Yun lang. Imagine that one. Sabi Senator Amy nang nagsabi parang pinipinturahan lang yung San Juanico Bridge. That is people's money. Nagtatanong ngayon, anong nangyari? Walang ginagawa? Para kami makakaintindi kung anong nangyari, you explain, Romualdez. Huwag mong idaan sa spokesperson mo kasi wala yung alam. Mag-explain ka dito. Para naman mapagtanggol mo ang inyong sarili, di ba? Ay nako, sige, ayuda pa more.
Ayuda pa more. Ito. Walang tigil na si Auntie Claire Castro. Wala na. Sumabog na si Castro sa kanyang galit sa mga kaalyado ng Duterte. Ito sinabihan na hindi, ito away ito ni Attorney Harry Roque at ni SOJ Rimulya sa usaping fake news. Kasi sabi ng SOJ na na-deny ang asylum ni Attorney Harry Roque doon sa The Hague. Pero sabi ni Attorney Harry Roque na siya mismo ang nag-apply doon, fake news yan. Hindi yan totoo. So saan tayo maniniwala? Doon tayo sa nag-a-apply. Si Attorney Harry Roque, di ba? Bakit tayo maniniwala kay SOJ? Si SOJ Rimulya nandito lang sa Pilipinas. Tapos, sino ang papaniwalaan natin? Si Roque. Siya mismo yung nag-a-apply. Sasabihin ni Rimulya, dininay. Yan ang sabi ng mga tauhan ko. Si Roque, hindi yan nangyari. Hindi dininay yung aking wala pang final. Saan tayo maniniwala? Pero, merong nagbida-bida. Merong nakialam, merong nakisawsaw. Si Attorney Claire Castro, palakpakan. Palakpakan kay Castro na nakikialam sa away ng iba na ipinagtanggol pa itong si SOJ. Tingnan niyo. Panoorin natin. Kinontra ng Malacanang ang naging pahayag ni dating presidential spokesman Harry Roque na fake news si Justice Secretary Crispin Remulla sa pagsasabing tinanggihan ng The Netherlands ang hiling niyang political asylum. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat tandaan ni Roque na mayroong intelligence assets ang Department of Justice. Sa ganitong paraan anya, nakukuha ng pamahalaan ang mahalagang impormasyon. Nagpasalamat naman ang Palace official kay Roque sa pag-anunsyo ng kanyang mga hakbang. Siguro po, wag nating kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice. So, yun ang paniniwala mo. Yun ang pagbabasihan mo. Yung intelligence. At ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. We are ready for you. We are ready for you. Huhulihin na si Roque. Ay nako. Wala talaga. Sila ay nakatutok kung paano nila huhulihin ang mga kaalyado ni Duterte. Ganyan sila. Alam nyo, Claire, no? Good job, Claire Castro. Good job dahil sa iyo masira na naman ang rating ni Bongbong Marcos. Yan ang totoo. Good job ka. Ito, panoorin natin. Ito usaping impeachment complaint naman tayo. Itong House of Representatives patuloy na idinidiin ang Senado, no? Di ba? Hindi si BP Sara ang kalaban nila, ang Senado. Ay, nako. Itinanggi ng isang miyembro ng House Prosecution Panel ang ulat na may plano umano ang House of Representatives na ihaing muli ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores ang pahayag matapos sabihin ni Senator-elect Erwin Tulfo na narinig niya sa mga kasamahan niya na may balak umano ang Kamara na i-refile ang impeachment complaint sa 20th Congress. Ayon kay Congressman Flores, wala itong naririnig at wala ring natatalakay na ganitong plano. Dagdag pa nito, certified lang ng House of Representatives ang impeachment case na naaayon sa panuntunan ng Kamara at ng saligang batas, pero wala anyang dahilan para i-refile ang reklamo. Samantala, nanindigan si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na hindi Kamara ang dahilan ng pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Pakiusap din ito kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Huwag lituhin ang publiko. Ayon kay Attorney Tongol, alam niyo ba kung bakit mapagal itong impeachment trial na ito? Dahil sa House of Representatives. Sila rin ang dahilan bakit bumabagal
may hinihingi ang Senado, gaya-iya ra mo. Sinauli ni-remand yung articles of impeachment nyo kasi may kulang. May hinihingi ang Senado. Kung kayo, may utak kayo dyan, kung ano yung hinihingi, kung ano yung nire-require nila, kung ginawa nyo yan, matagal na sanang nagsimula ang impeachment trial. Boba nyo, boba! Posibleng makaantala sa proseso ng impeachment ang pagtanggi ng House of Representatives na tanggapin ang entry of appearance ng mga abogado ni VP Sara. Sa gitna ng mga isyong ito, pakiusap lang sa tagapagsalita ng Senado. Huwag sanang lituhin ang publiko. Huwag gawing dahilan ng isang clerical detail para ipasa ang sisi sa Kamara. Giit pa ni Attorney Abante, dumating ang isang messenger sa gate ng House of Representatives at tinangkang isumite ang dokumento. Gayunman, hindi malinaw kung saan ito galing at kung anong dokumento ang dala nito. Maliit na bagay ito na pinapalaki parang may Kayo yung nagpapalaki. Kung trinabaho nyo ang hinihingi ng Senado, sana walang problema. Kaso, ang kadramahan ninyo ang pinaiiral ninyo Tamang layunin. Gayong malinaw naman ang intensyon ng staff. Sumunod sa proseso at hindi magdulot ng abala. Ganito rin ang paliwanag ni House Mga iyakin kasi. Secretary General Reginald Velasco. Hindi dineclare kasi kung ano laman document As you know, we have been instructed by the plenary last session, di ba? Not to accept the articles of impeachment, di ba? So, pero wala kayong magagawa dyan. Impeachment court yan. Bakit hindi nyo tatanggapin? Ano ba kayo? Sino ba kayo? Impeachment court yan. Hindi sila, they are not acting as mga Senate hearing yun kung ano-ano. Impeachment court yun. You have to follow. So, we're waiting for the prosecution panel to make a decision in this. Binigyang diin ni Attorney Abante, hindi naman requirement ang entry of appearance ng mga abogado ni VP Sara sa Senate Impeachment Court para matuloy ang proseso ng paglilitis. Rosalie Coza. Ito pa. Sabi ng House Prosecution, naniniwala sila na hindi raw haharap si VP Sara. Tingnan nyo. Mas marunong pa sila kay VP Sara. Rosalie, mayroon na bang susunod na hakbang ang House Prosecution Panel para mapabilis ang impeachment proceedings? Tinitimbang pa ng House Prosecution Panel kung ano yung susunod na mga hakbang sa mga ipinag-uutos ng Senate Impeachment Court kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil posibleng may repercussions o implikasyon sa hinaharap yung kanilang magiging hakbang. Pero giit na Attorney Antonio Bucoy, House Prosecution Panel spokesperson, hindi sila ang sanhi ng antala sa impeachment proceeding. Isa pa ito? Sang-ayon din ito sa sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na tila ayaw humarap sa paglilitis ng Vice Presidente dahil sa delay sa proseso ng paglilitis. Binigyang diin ni Attorney Bucoy na kahit makakomply sila sa hinihingi ng impeachment court na submission ng certification na hindi sila lumabag sa 1-year ban ng saligang batas na paghahain ng hindi hihigit sa isang impeachment complaint laban sa isang government official ay hindi sila makakasunod sa ikalawang order. Partikular na yung affirmation o patunay sa 20th Congress na isusulong pa rin nito ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ito ay dahil hindi pa niya nagko-convene ang 20th Congress. Kaya hindi maaaring sabihin ng House Prosecution Panel ang cause of delay sa impeachment proceeding. Inaasang sa mga susunod na araw, maghahain ng motion o manifestation ng House Prosecution Panel kaugnay ng kautusan ng Senate Impeachment Court. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Di ba? Sila rin yung sila rin yung nagde-decide na si VP Sara raw hindi haharap. Hindi mo pa nga alam kung anong plano ni VP Sara. Pinangunahan ninyo. Mahilig sila dyan
Kasi klarong-klaro naman yung dating hearing na pumunta si BP Sara dyan, di ba? They are just fishing na kung ano ang kanilang ikakaso kay BP Sara. Na makita sila ng anomalya kay BP Sara sa confidential funds niya. Yun. Kasi they are anong tawag doon? Inutusan. Okay? Merong instruction galing sa taas na gawan nyo na ng paraan yan na ma-impeach yung babaeng yan. Yan siguro ang sabi, no? Kaya ngayon, sila, para silang mga tanga, pinabalik yung kanilang articles of impeachment. Ngayon, umiiyak sila. Instead na magtrabaho, iyak ng iyak sa media. Iyak ng iyak eh. Ngayon naman, itong kamera, sa kanilang kabubahan naman, nakakatawa. Kasi napapalapit na po ang SONA ni Bongbong Marcos. Malapit na po yung SONA ni Bongbong Marcos. Pero, imbitado si Tatay Digong. Ito, panoorin natin itong balita nito. Play. Padadalhan pa rin nagkamara ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa ika-8 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ito'y sa kabila ng nasa The Hague na pa rin at dating Pangulo dahil sa kasong crime against humanity. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kasama sa mga inimbitahan ang dating matataas na opisyal na nagsilbi sa gobyerno. Samantala, hindi naman dadalong muli sa SONA si Vice President Sara Duterte batay sa sagot sa imbitasyon na ipinadala ng Kamara sa kanyang opisina. Sa kabila nito, mananatiling may nakalaang upuan sa gallery ng plenaryo ng House of Representatives para sa Vice Presidente sa SONA Day. Walang reason eh. And in fact, we don't really ask for any reason. No? But be that as it may, we are prepared for her attendance. No? So we will reserve a seat for her at the VIP gallery and a holding room for her and her immediate staff and family. Alam niyo ba kung ano ang napapansin ko dito? Sa totoo lang alam niyo ba kung ano ang napapansin ko dito? Ang administrasyong Marcos. Ang napapansin ko dito ay sobrang plastic. Yan ang napapansin ko. Imagine sila yung nagpapahuli illegally, hindi dumaan sa tamang proseso, dinala sa eroplano, hinatid doon sa ICC, pinakulong nila si FPRRD, ngayon, imbitado sa SONA ni Bongbong Marcos. Ano kayo? Hello? Plastic. Sino ba namang matino na tao na i-invite niyo yung taong nakakulong doon? Papayag kaya yung ICC? O pakitang tao lang kasi mga plastikan kayo? Si BP Sara hindi dadalo. Di ba? Look at what will happen if pupunta si Tatay Digong dyan. Sasabihin nyo, in-invite nyo si Tatay Digong out of respect. Pahiya kasi kayo ngayon. Kayo yung nagpapakulong, ngayon, i-invite nyo dyan. Kasi alam nyo, nagkamali kayo. Nagkamali kayo sa ginawa. Yung tao na the best president, siya nga yung presidente na pinakamalaking nagawa sa bansang Pilipinas. Kabubahan ninyo, pinakulong ninyo. Okay? Hinatid nyo doon. Sariling, kasamahan natin Pilipino, sila pa ang naghatid para ikulong sa mga dayuhan. That's BS talaga. Wala na kayong hiya. Wala talagang hiya eh. Tapos itong
First Lady na hindi naman ito, wala kang mandato sa taong bayan, yun yung nagbida-bida. Hindi naman ikaw yung binoto ng taong bayan. Di ba? So, obvious yan. Hindi yan dadalo si Tatay Digong. Anong sa tingin ninyo? Ha? Pinaglalaroan nyo yung tao? Wala kayong wala kayong awa sa tao. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget guys i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe sa Donmar TV para lagi kayong updated. Meron pala tayong pangalawang channel natin, Donmar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi marami tayong videos doon na hindi nyo mapapanood dito sa main channel natin. Okay, thank you very much mga audience sa Donmar TV. No? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.